Ang Magnolia Chicken Templados, Converge Fiber Excess at itong San Miguel Beer ay tinitignan kung magkakaroon sila ng isang posibleng agreement dahil itong Converge mukhang hindi masaya dito sa kanilang current lineup at posible na magkaroon ng isang malaking trade ulit. At ang may involve dito ay yung kanilang big man na si Gio Ambohot. So malamang itong si Ambohot, ang balita ay dito sa San Miguel Beer mapupunta. Samantala naman, itong si Jeron Teng ay dadalin dyan sa Magnolia Chicken Templados. At ito namang Converge Fiber Excess makukuha si Calvin Abueva. So para maliwanag, itong si Jeron Teng mapupunta sa Magnolia, si Calvin Abueva dito sa Converge Fiber Excess at si Gio Ambohot dito sa San Miguel. Hindi ko na kailangan pang ipaliwanag kung ba't si Abueva mapupunta sa Converge. Gusto yan ni Coach Delta Pineda, matagal na. Ito naman si Jeron Teng, yan ang papalit sa pwesto ni Abueva bilang small forward ni Coach Chito Victolero. At ito naman si Gio Ambohot, iyan ang magiging stretch 4 na kinakailangan ng San Miguel Beer para lumuwag ang operasyon ni Junmar Fajardo sa loob. So mukhang win-win ito para sa tatlong koponan kapag nagkataon. Madali namang masasakatuparan ang mga trades na ito dahil balanse naman yan, wala namang masyadong nakalalamang. Although sasabihin ng iba, parang lamang dito ang San Miguel at Ginebra dahil bata itong si San Miguel at Magnolia dahil bata itong si Teng at si Ambohot. Pero sa ngayon, ang Converge naman, bata pa yung team nila at naghahanap sila ng mga veterano na makatutulong. Kaya nga gusto nilang makuha itong si Calvin Abueva. So tignan natin kung ano magiging sitwasyon dito kung kailan ito maaprubahan. Pero mukhang hindi naman ito magkaka-issue at kung sakasakali, sigurado ito na isa doon sa mga trades na madaling ma-approve dahil balance naman. Thus it is, itong Magnolia makikinabang of course with Jeron Teng. Sa ngayon, itong Meralco Bolts ay isa doon sa mga teams na sumusubok na kumuha dito kay Cedric Bearfield. Pero bukod dyan, meron pang ibang mga teams na tinitignan itong Meralco Bolts kung saan pwede sila na mag-build up. Of course, alam natin na ito sa Terra Firma, pwede silang kumuha dyan kahit nasabihin na sa kampo pa yan ng SMC. Willing namang makipag-trade itong Terra Firma kahit kanino. At of course, ang isa doon sa mga tinitignan din itong Meralco Bolts ay itong Northport Batampier at ang Converge Fiber Excess. Pero most likely dito sa Blackwater o kaya sa Rain or Shine at Phoenix sila kukuha. Ang dahilan kung bakit itong Meralco Bolts medyo tahimik dahil nakakonsentrate sila 100% dito kay Chris Newsome. Dahil gusto nilang masigurado na ito ay mananatili dito sa Meralco Bolts. Yan ang number 1 priority nila compared sa ibang bagay. Kaya ngayon hindi natin masasabi kung ano ang gagawin ng Meralco, pero ayon dito sa mga reports mukhang susubukan daw itong Meralco Bolts na mag-offer ng 1.9 million pesos a month dito kay Chris Newsome para manatili. Kaya abangan natin kung ito'y matutuloy. Ang maliwanag kasi dito, itong Meralco Bolts, kahit magkano i-offer nila dito kay Chris Newsome, ay sa bandang huli si Newsome pa rin ang magde-decide dahil siya ay unrestricted free agent. At meron pa rin mga bulong-bulungan na itong si Chris Newsome ay sa bandang huli sa Barangay Ginebra pa rin mapupunta. Hindi natin masasabi na ganyan nga mangyayari. Pero ito ay posible pa rin matuloy dahil alam natin na itong si Chris Newsome ay isa doon sa mga pinaka-in-demand na players ngayon. At alam natin gusto niya maglaro para kay Coach Tim Cone. Pero meron din niya syempre sense of loyalty para dito sa Meralco Bolts at katsa-champion lang nila, so ba't kaalis sa ganung team? Tignan natin sa bandang huli kung ano magiging desisyon dito ni Chris Newsome at paano ito maapektuhan ang buong Meralco team.